Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 4 ng paggawa natin ng treehouse dito sa taas ng bundok. Kahit medyo mahirap ay pilit ko pa rin ito sinubukan. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Bago tayo umakyat dito sa taas ng bundok ay bumili na muna ako dito ng tansi o nylon para gagamitin natin dito na pantali sa ating ginagawang treehouse. Dahil medyo makapal itong ating nabili kaya sinubukan ko itong gamitin na pangakot ng kahoy dito sa taas. Sinabit ko muna yung sobra dito mga kapugi. Tapos try natin kung kaya yung mga mabibigat. At sakto ay meron ako ditong kawayan na balak kong dadalhin doon sa taas ng puno. Kaya ito yung aking sinubukan kung matibay ba itong tansi na gagamitin natin panghakot papunta dito sa taas. Dahil kung hahakotin ko ito ng mano-mano gamit itong hagdan ay kunti lang ang madadala ko sa isang akyatan. Dahil sakto lang sa tao ang ginawa kong butas doon sa may pintuan. At nung hinila ko na ito pataas ay maganda naman ang kinalabasan dahil madali ko na itong naiakyat sa itaas ng puno. Pagkatapos ay napagpasyahan ko na munang ayusin na muna itong hagdan dito sa gitna dahil sa una ko itong ginawa ay hindi ito gaanong matibay dahil isa lang yung kahoy na una kong inilagay. Mga kapugi ay inayos ko ito, hagdanan natin sa gitna. Bali nilagyan ko ng tansi, inubli ko yung kahoy kasi yung una nakita nyo isa lang yung mga kapugi. Ito lang tsaka ito. Yan, para matibay na siya para hindi na mahirapan yung mag-aakyat dito. Mga makapalto na tansi o nylon mga kapugi para safety yung pagbaba natin dito, baba akyat. Yan yung pintuan natin sa taas. Dalawa kasi yung hagdanan natin dito, yung kawayan tapos doon sa gitna. Maayos na yan mga kapugi. Yan. Pagkatapos kong ayusin itong hagdan ay nangwa na muna ako dito ng kahoy dahil naubusan na tayo dito ng materyales sa paggawa natin ng treehouse at medyo maliliit lang itong aking mga nakuha at may isang uri dito na kahoy na mabilis lang balatan kaya bago natin ito dalhin sa taas ng puno ay tinanggalan ko na muna ito ng balat. Ito yung klase na kahoy na kahit sariwa pa ay magaan pa din kapag ito ay iyong binuhat at yung ibang mga nakuha kong kahoy ay hindi ko na tinanggalan dahil matagal at mabusisi itong balatan. Pagkatapos ay atin na itong tinalian at yung mga ginamit ko na pantali ay itong inalis na mga balat. Inayos ko lang din ito sa pagkakasalansan para kapag mahihila na natin ito pataas ay hindi ito madudulas. Nilawagan ko din ito sa pagkakalagay ng tansi para kapag aalisin na natin doon sa taas ay hindi na tayo mahihirapan. Medyo mabigat itong kahoy kaysa sa una nating hinakot na kawayan at dito ay medyo nararamdaman ko na ang sakit ng aking kamay pero pinagpatuloy ko pa rin ang paghakot dito ng mga kahoy. Dito ay hinati ko na sa dalawa at kagad ko na itong tinalian para hindi ito ganong mabigat kapag atin itong hinihila pa itaas. Mas okay na din ito ang idea sa paghakot kahit medyo nakakapagod din ito pero mabilis ko din itong natatapos kaysa sa paggamit mo ng hagdan. Magaan nga ang iyong mga dala kaso paulit-ulit ka naman dito sa pag-akyat baba. At ito na din yung huling inakyat kong kahoy dito sa taas ng puno. Nakakapagod din. Ito mga kapugi na dala ko na dito sa taas yung mga kahoy. Dito. Grabe. Sinampay ko dito yung damit ko sana ng pawis. Gagawin natin itong bubong mga kapugi kasi marami nagre-request na unahin muna na daw natin yung bubong para yung kahoy dito sa loob hindi mababasa. Sige, bigyan natin yung suggestion yung mga kapugi. Pagkatapos ko dito magpahinga ng saglit ay nagsimula na kagad akong ditong gumawa ng frame ng ating bubong. Inanapan ko lang ito ng paraan sa pagkakalagay at tinatansya ko lang din dito sa taas ang kanyang mga sukat kaso ay bigla naman kagad akong tumigil dito sa pagtatrabaho. Mababa na muna tayo mga kapugi. Ang ulan oh. Grabe ang kapal. Papunta na yan dito sa akin kaya siguradong mababasa tayo dito. Yan, nabitin yung trabaho natin. Babalikan na lang natin ito kapag wala ng ulan di kaya kinabukasan. Kasi wala na rin dito hapon na din eh. Dito ay medyo tumila ang ulan, imbis na bababa na sana ako dito ng bundok ay napagpasyahan ko na lang na ipagpatuloy yung aking mga nasimulan. Dandahan lang din ako dito sa paggalaw dahil basa at bandulas itong ating tinatapakan. Sinadya ko din talaga na maliliit ang kahoy na aking mga kinuha pero kahit maliliit ito ay matibay pa din ito mga kapugi para mabawasan lang ang bigat ng paggawa natin ng treehouse. Dito ay unti-unti na naman lumalakas ang ulan. Ulan mga kapugi, ito lang yung natapos natin na bubong. Bali, nagporma muna tayo. Papatungan natin ang anahaw. Maulan dito. Kanina pa tayo dito. Kala ko titigil na yung ulan. Pa din pala. Kaya ang problema ko ngayon dito mga kapugi, ito. Kaso dito sa kabila, wala tayo pantukod.
Pag-iisipan natin yan kung paano natin lalagyan dito ng haligi para may papatungan tayo dito. Yan. Pero dito sa kabila, kompleto na ito. Ito na ito sa kabila. Yan. Yan. Ito lang muna yung natapos natin sa ngayon dahil umaambon dito sa itaas. Kaya nagpasyahan ko na dito na bumaba na ng bundok at pinagpatuloy ko ulit ito kinabukasan. At yung una ko kagad ginawa dito, ang paglagay ng haligi dito sa gagawin natin bubong. Ginawan ko lang din dito ng paraan para malagyan lang ito ng frame ang ating bubungan. Medyo nahirapan din ako dito sa paglagay ng pako dahil wala tayo dito gaanong suporta na mahahawakan. Kaya ginawa ko para hindi ito gumalaw ay tinalian ko na muna ng alambre dito sa taas para mapakuan natin at malagyan ulit ng alambre dito sa ibaba. Tapos yung pinako ko dito na kahoy ay tinalian ko ulit ito ng tansi o nylon para siguradong ito ay matibay. At dahil naubusan na tayo dito ng kahoy, kaya itong kawayan na lang yung ating gagamitin. Bali sinukat ko na muna ito kung gaano kahaba yung ating kailangan para dire-diretso yung paglagay natin ng kawayan doon sa bubungan. Bali pinakuan ko lang muna lahat dito sa taas mga kapugi. At pag matapos na lahat ito ay doon na natin ito tatalian ng alambre para lalo pang tumibay ito. At nung natapos na ako dito sa paglagay ng kawayan, yung mga sobra na hindi na natin kailangan ay atin na itong pinutulan. Pagkatapos ay dito na ako naglagay ng alambre at yung mga kahoy na hindi gaano matibay ay akin naman kagad itong dinoble. Tapos na mga kapugi itong frame ng ating bubong. Bali anahaw na lang kulang. Yung iba kulang pa ito ng kahoy. Lalagyan pa natin ito para lalo pang tumibay. At dito nagawa natin ito ng paraan yung haligin niya. Pero hayaan lang muna natin yan sa ngayon mga kapugi. Unahin muna natin yung bubong. Ito papatibayan pa natin yan dahil lalagyan pa natin yan ng kawayan dyan. Tapos silalim dyan tutukudan natin para may pantukod siya para tumibay. Yan, tapos kulang na lang ito ng nahaw mga kapugi para hindi na mababasa ng ulan. Yan. At sa susunod natin na vlog mga kapugi, lalagyan na natin ito ng anahaw. Yan, matatakpan na natin ito para hindi na tayo mauulanan dito sa taas. So paano mga kapugi, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga nakaabot sa dulo ng ating video, maraming salamat at God bless inyong lahat.